Samantala, sa pagdinig naman ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay siya ng ilang tao at nagtanim din daw sila dati ng mga ebidensya. Hamon niya sa International Criminal Court, pumunta na sa Pilipinas para mag-imbestiga. Balitang hatid ni Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation. Ilang beses sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula pa nung presidente pa siya, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Pero hamon niya sa kanyang unang pagharap sa Quad Committee ng Kamara. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hindi raw siya natatakot sa ICC. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Pinanindigan ni Duterte ang mga patayan noong giyera kontra droga. Inamin din niyang may pinatay na siyang tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 o 7. So Aywan what- ko kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Iniutos din niya ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin yung addict? Dali mo sa ospital. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Inamin din niyang nagtanim siya noon ng ebidensya. We planted evidence. Totoo yan. So nagpa-plant po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isinuwalat noon ng dati niyang pinagkakatiwala ang pulis na si Royena Garma. Ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. May police operation. Alam ng police lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte, galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa pabuya. I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako nakahawak ko na the money was, I was already when I was in the
opisyal na ako. Naroon din sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war, dala ang mga larawan ng mga nasawi nilang mahal sa buhay. Lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po, napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Gayon din si dating Senadora Leila de Lima na nakulong ng halos 7 taon matapos akusahang may kinalaman sa bilibid drug trade. Katabi pa nga siya ng dating Pangulo sa buong pagdinig. Naniniwala po ba kayo that si Secretary de Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? Sino, Si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. Wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kayo daw po ang Lord of all drug lords. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Pasado alas 4 ng hapon, dumating ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. At umupo malapit sa likod ng kanyang ama. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bise. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inakong muli ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa drug war. Muli rin siyang inusisa tungkol sa mga detalye ng affidavit ni Garma. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Para kang investigador. You're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President, is not fair. Mr. President, we're not. Titindig ako dito. At nang tanungin si Duterte tungkol sa 7 private citizen umano na miyembro ng kanyang death squad, Even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Ibigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. But President, the proper question, ganon? dumating din sa pagdinig si dating Senador Antonio Trillanes IV na kilalang kritiko ng mga Duterte. Naglabas siya ng mga detalye tungkol sa anyay mga bank transaction ng mga Duterte. Ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery. Wala pang pahayag ang mga nabanggit ni Trillanes. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Will the former president be okay that if we draft the waiver now,
that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko siya sa publiko. hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Yes. Sandaling sinuspindi ang pagdinig. Sa huli, humingi ng paumanhin si Duterte sa kanyang inasal sa puntong yon ng hearing at pinatanggal ang katagang sampal sa records ng pagdinig. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.